Buhay po ba ang Diyos? Sadya nga pong napakapalad po natin sapagkat sa umagang pong ito ay tayo ay muling tinawagan ng ating Panginoon sa dakong ito at tayo ay nakatugon sa kanyang panawagan. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Mabiyaya po ba ang Diyos? Para pong malungkot po ata tayo. Di po ba? Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Sa umaga pong ito ay meron po tayo mga kapatid po na magbabahagi sa atin na kung paano nga po sa temang ating pagdinilayang sa umagang ito na may katagang pagsisisi na may kaakibat po na salitang pagbabalik loob sa ating Panginoon. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Na tayo po bilang isang tagasunod, lingkod mang naturingan na nakatanggap, nakakilala na nakakilala ng ganap sa ating Panginoon. Ano na nga po ba yung mga tinalikdan natin upang tayo makapagbalik loob na ganap sa ating Panginoon? Naunawaan po ba natin yung tema po? Ano na po yung mga naisuko nating ganap upang sa tuwin ay ganap tayong makapagbalik loob sa ating Panginoon? Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Upang pasimulan po ang ating banal na gawain, isang cups po ang inaanyayahan ko po na upang magbahagi nga po kung ano na nga po ba yung tinalikdan niya sa dati niyang buhay upang siya'y ganap na makapagbalik loob sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Caps Pepe. Salamat po, Ama, sa pagtawag mo sa akin. Galak na galak po ako ngayong umagang ito dahil sa kayo po ang tumawag sa akin. Napaka-sorpresa po talaga ng Panginoon. Di ko po so katakalain na tatawagin ako ng Amang ngayon. Magandang umaga po, mga kapatid ko rito sa tambanang ito. Buhay po ba ang Diyos? Pasensya na po kayo, medyo may hingal pa sa sarap ng pag-joyful. Napakasarap pong mag-joyful sa Panginoon. Binabati ko po ang lahat sa umagang ito dahil na andito po kayo. Andito po tayong lahat. Mapakapalad po natin sa tuwing dumarating ang ganitong oras. Tayo po ay nagbabata at nananalig na tayo ay aalagaan ng Ama. Sa oras na ito, lahat po ng mga nandito, mga kapatid ko, mga choir at saka mga alagad na matyaga at ang mga kasama kong Caps na napakasipag din. Magandang umaga po sa inyong lahat. Di ko po alam kung paano kong umpisahan kasi po matagal na po akong ibig na tumindig sa harapang ito. Subalit, ang Ama po talagang masurpresa. Darating po yung oras na tatawagin ka, kaya kailangan lagi kang handa. Ngayong umaga po, magpapahayag lang po ako ng aking mga unang buhay, bago ako nakarating sa dambanang ito. Ako po ay isang lay minister ng parokya namin sa Talang. Isa rin po akong Couples for Christ. Napakarami ko pong pinapasukan na mga religious. Napakagaganda po kasi niyang mga ganyang mga samahan. Puro po sa Panginoon ang tinatawag natin. Subalit, nung matungo ako sa dakong ito, lubos po ang pasasalamat ko sa Ama. Ang dahil po sa ako'y madalas dito noon, bago pa lang ang dambanang ito, na nagdadala lang po ako ng pasyente dito. Lahat po naman ang dinadala ko rito, gumagaling. Ako po noon, parang naghahanap buhay lang, nagti-tricycle. Na pagkapasok ng mga pasyente sinasakay ko, tutulog lang ako sa tricycle. Ganyan po ang gawa ko noon. Hanggang sa tumagal na inabutan po ako ng isang karamdaman na
buwan po ng September noon, mga mahigit na po isang taon yan. Ang karamdamang ito ay noong ko lang naramdaman talagang napakasakit. Di po ako maihi, di ako makatae. Nandun po ako sa harap na yon na nakikinig ako sa mensahe ng Banal na Espiritu sa pangalan ng Apo Kunching. Talaga pong napakasakit. Buwan po ng September 7. Ang petsa po noong year 2013. Nung sumpungin po ako ng sakit na yon, siguro po bago matapos ang mensahe niya po, makasampu lang magpunta ako sa CR. Hindi ako madumi, hindi ako maihi. Hanggang sa isang cups na katabi ko ron ang mihilot sa akin. Hanggang sa matapos yung gawain niya po, dumulog po ako sa kanya. Nung pandulog ko po sa kanya, anak, eka lang apo, meron kang prostate cancer. Hindi ka maihin, hindi ka matay. Ganon nga po apo, mula kanina ka ako. Ilang beses na po ako pumunta sa CR, wala pa lumalabas. Hanggang sa matapos ang mensahe, kung mananalig ka lang, eka sa Ama, walang imposible. Ganon po ang sabi niya. Kasi eka, ang sabi ng Ama, ang dagat eka, kayang hawiin ng tubig. Ang bundok, kayang tibagin yan eka. Ang lupa, kayang pagbitak-bitakin, yan pa ekang sakit mo na yan ang di kayang pagalingin eka. Manalig ka lamang sa loob ng 9 na araw, gagaling yan. Yan po, tiniis ko hanggang 9 na araw. Ginawa ko po yan araw-araw. Dito po ako sa pwesto nito. Gusto ko po, nakaharap po ako sa mahal na po. Hanggang sa pagbabata ko na yon na 9 na araw, hindi ako nadudumi, hindi ako natatay. Hanggang sa lumaki yung tiyan ko. Pero yung pong natatandaan ko, yung sa loob ka 9 na araw, pagagalingin. Inantay ko po yun, di po ako nainip. Pagdating po ng 9 na araw, sa loob ng 9 na araw, ang ginagawa ko po, bago matulog, magdasal, pagkagising, magpasalamat sa Panginoon, magbasa ng Bible. Kung ano-ano ang ginagawa ko para sa Panginoon. Kako nang gumawa ng kanta, kung ano-ano para basa yung Bible nasa tabi ko. Hanggang sa dumating yung 9 na araw, hapon na noon ganun pa rin. Nakasoga pa rin ako. Nung bandang alas 12 ng gabi, bago dumating ang alas 12 pala, nakagising pa ako. Kung sabi lang talagang yung dati kong pagkatao, mawawalan na ako ng pag-asa noon. Kasi 9 na araw na. Kaya pala, 9 na araw hanggang alas 12 pa ng gabi. Pagdating ng alas 12 ng gabi, bigla pong natanggal yung catheter ko na pumunta ako sa CR. Ang timano pag-upo ko sa bawa, bigla pong bumulusok ang dumi at saka yung ihi. Tingnan ko yung catheter ko, wala, nakalaglag na. Hindi ko naman tinatanggal yon. Pagka pinapapalitan ko ng goma yon, meron pang ginagawa yung doktor na siguro inalis yung pagkakanak. Nakalak pala sa kung natin yun pantog. Kinakapa ko, wala, nasa ilalim na pala. Hanggang sa mayari akong umihi, napakaginhawa, lumit yung tiyan ko. Timano, nagpasalamat ako sa Panginoon at sabay iyak. Naiyak ako sa tuwa. Kasi ang masakit kong nararamdaman, bigla bang nawala. Kaya kahit umiiyak ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Pagka nangako siya, sigurado, ibibigay niya. Basta't manalig lang po tayo ng totoo. Yan po ang ginawa sa akin ng Panginoon. Hindi po siya nangangako, hindi po napapako. Basta pinangako niya, ibibigay niya. Manalig lang po tayo ng totoo. Ito po isang patotoo ko sa inyo, mga kasama kong mga kapatid ko na may mga karamdaman. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Manalig lang po tayong totoo. Nangyari po, totoo sa buhay ko yon. Mahigit na po akong 1 taon dito niyan na sa karamdaman na yon. Wala na po akong nararamdaman, sabi po ng iba. Ba't di kayo ka magpa-check up? Baka ka nasa tabi lang yan. Hindi na ako magpapa-check up. Hindi naman siya pwede lumabas. Pag lumabas pa ako yun,
sasagasaan ko ako. Hindi nakakababalik yun kasi nanalig ako sa Ama na pinagaling na ako, hindi na babalik yung sakit na yun. Kaya mga kapatid, pasalamatan po natin ating Ama. Bahal po tayo ng Ama, basta't manalig lang po tayo sa Kanya. Tumawag lang po tayo sa Ama, di po niya tayo bibiguin. Sakripisyo nga lang po. Alam niyo po ang ginawa ko sakripisyo. Lahat po ng mga anak ko. Sabi ko sa kanila, pinagtatawag ko, tulungan ninyo ako sa aking karamdaman. Sige ka, tutulungan kita, padadala kita ng pera, ganun, padadala ka pera. Hindi ka ako pera, mga anak. Ang kailangan ko yung, tulungan niyo akong manalangin sa Ama. Kasi po, yun po ang sakripisyo na sinasabi ko. Kailangan ng buong pamilya mo, sanghayon sila, na ang Ama ang magpapagaling sa sakit ko ako. Kaya kung ganun po, magaang lang po, ng mga anak ko. Yun, tulungan niyo ako manalangin. Yan po ang di premier sa ating mga nananalig. Panalangin, pagtawag, huwag natin kalilimutan. Kailangan maging mabait tayo, walang init ng ulo. The best po yan sa paghingi ng kailangan natin sa Ama. Kailangan palagi tayong malamig ang ulo, wag yung init ng ulo, yung pag-iisip, mga problema na yan, wag natin intindihin yan. Basta tumawag tayo sa Ama, sigurado. Ipagkakalob tayo sa atin ng Ama yung kailangan natin. Hindi po siya nangangako ng napapako. Basta po nangako siya, totoo lang tayo, sigurado. Ipagkakalob sa atin ang kailangan natin. Yan lang po at maraming salamat, mga kapatid. Mag-aandog lang po ako ng maiksing kanta. Inihahandog ko po sa Ama itong awit nito kasi sa kanya lang po ako nagkaroon ng pag-asa. Ama, ikaw ang pag-asa ng buhay. Mula nang makilala kita, aking Ama. Buhay ko ngayon, Ama, palagi nang kay saya. Mula nang makapiling ka, aking Ama, ako'y maglilingkod, Ama, sa abot ng makakaya. Buhay ko ngayon, Ama, masaka. Ama, ikaw ang laging nasa isip, pati na kaluluwa, lagi nang kay saya. Buhay ko sa'yo, Ama, palagi nang masaya, pati na aking problema'y nawala na. Ako'y maglilingkod, Ama, sa abot ng makakaya. Umasa ka sa'kin, Ama, mahal kita. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa iyong ibinahagi po na kung papaano nga po na sa pagbabalik loob niya nga po, ginawang kaparaanan po ng ating Panginoon yung karamdaman niya po. Amen po ba? Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Na kung paano sa ipinahayag nga po niya na sa dati niya po buhay, siya ay isang late minister nga po na nadidinig ko po sa pagbabahagi niya tuwing kami nagbibigil na kung paano nga, kung ano siya noon sa dating buhay at kung ano yung ugali niya ngayon na ganap siya nakakilala at tumanggap sa ating Panginoon. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, ang susunod naman po na magbabahagi, isa po siyang taga Valenzuela po. Siya ang
tuwirang namumuno at ganap na nagpapalabong, nagpapalawak po at nagganap na nag-aakay po sa gawaing ito ng mga taga Valenzuela po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Tita Nora. Magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating buhay. Siya ay laging nakatunghay sa atin sa bawat gawain natin. Pagsisisi at pagbabalik loob. Yan ang tema ng ating kapatid. Naalala ko tuloy noon na bago ako makarating dito, may gampanin na akong ginagampanan ko na para sa Ama. May mga anak ako nag-aaral. Ang asawa ko nawala ng trabaho dahil ang in textile, siguro narinig niyo yun, nagsara. Lahat ng paraan ginawa ng asawa ko. Nag-wedding, nag-hayalay, lahat ng paraan ginawa niya para kumita, para suportahan kami mag-iina. Nagtuturo po ako. Pero yung po mga anak ko nasa private school eh. Hindi ko naman po mailipat. May gampanin po ako noon. Alam niyo po ang ginawa ko? Sa halip na ako ay manalig sa Ama, sabi ko, Ama, ayoko na. Nung pinagaganap mo sa akin, puro pagsubok ang binibigay mo. Ayoko na. Hindi ko mapag-aaral ang aking mga anak. Palibhasa po ng panahon na yon, wala po ako nakakausap na isang taong tulad ni Apo Conching na kinalugdan ng banal na espiritu. Ako lang po sa buhay sa sarili ko. Ayoko na pong tumulong. Tinalikuran ko po ang gampanin yon. Subalit, nakakaraos kami, oo. Pero ang problema, hindi napuputol. Sunod-sunod po yon. Nakatapos po mga anak ko, napakahirap. Alam niyo po, nung dumating po ang pagkakataon, napunta ako sa lugar na ito. Ngayon pong June 12, pangatlong taon na po namin. Humarap po ako kay Apo Conching, ang taong kinalugdan ng Espiritong Banal sa Adoration Chapel. Pagharap ko po sa kanya, alam niyo po ang salitang binitiwan sa akin ng taong kinalugdan na si Apo Conching. Anak, napakatagal na kitang hinihintay na bumalik sa akin. Ngayon ka lang nagpakita sa akin. Ngayon ka lang lumapit sa akin. Sa totoo po, nagulat po ako, napaiyak po ako. Naalala ko yung ginawa kong tinalikuran ko ang mahal na Ama. Ang tanging nasabi ko, patawarin po ninyo ako. Nagsisisi po ako sa ginawa kong ito, sa pagtalikod sa inyo, sa pagsuway ko sa inyo, sa gawain, sa pinagagampanan niyo po sa akin. Sumunod na araw, nakarating po kami ng Valenzuela. Kami po unang punta namin, 2 lang po kami. Hindi po ako napakali sa bahay namin. Niyaya ko po uling kasama ko, tara, balik tayo doon. Gusto ko doon. Balik tayo. Balik kami ng balik, linggo-linggo. Hanggang sa kami po ay dumami na ng dumami mga taga Valenzuela. Sa lugar pong ito, isinuko ko po lahat ang pagkakasalang nagawa ko sa mahal na Ama. Ang pagtalikod ko sa Kanya. Subalit na ako'y matuntong dito, itinaas ko ang aking mga kamay at sinabi kong, patawad Ama. Patawad po sa lahat ng pagkakasala ko. Isinusuko ko po lahat. Naway bigyan niyo ako ng muling pagkakataon na makapaglingkod sa inyo. Dahil po sa taimtim na paghingi ko ng kapatawaran sa mahal na Ama, dumating po ang sandali na ngayon, kami po sa Valenzuela, ako po ngayon ang namumuno, naramdaman ko kahit maraming pagsubok na dumadaan sa buhay ko. Subalit, hindi lungkot ang aking nadarama. Ang nadarama ko ngayon ay kaligayahan sa buhay ko. Buhay po ba ang Diyos sa buhay natin ito? Buhay na buhay po siya. Narito na po ako. Papatunayan ko po sa inyo na hindi ko na po dinadala ang problema ngayon. Sa Kanya na po ako kumakapit, hindi na po ko hiwalay sa Kanya.
nasunog ang bahay ng anak ko, loob ng bahay. Walang natira kundi damit sa katawan. Nag-text kay Apo Kunching at sinabi ko ganyan nangyayari. Hindi po siya nakasagot sapagkat alam ko po na marami pong gawain dito. Nanalig po ako na alam kong ang Ama ay nakakakita at nakakarinig sa amin. Ang tanging nasabi ko, Ama, huwag mo pong pababayaan ang aking mga apo at ang aking mga anak. Wala po ang aking anak sa bahay na yon. Ang naroon lang po yung manugang ko. Yung pumbubungan nila, parang umuulan ng apoy. Subalit, laking pasasalamat ko sa Ama. Hindi po ako nakaramdam ng takot, hindi ako nakaramdam ng lungkot. Bagamat nakita ko ang nangyari sa mga anak ko. Ang kinasasaya po ng loob ko, buhay ang mga anak ko, buhay ang mga apo ko. At salamat sa Ama. Sugat lamang sa talampakan at sa mga kamay ang inabot ng manugang ko. Bagamat wala nang natira sa kanilang gamit. Kinabukasan, 29 po yun nasunog. 30. Ipinasok naman po namin sa ospital ang isang anak ko. 5 araw sa ospital. Wala po akong tinawagan kundi ang mahal na Ama. Ang tanging nasabi ko, Ama, alam ko pong ito'y pagsubok lamang sa buhay ko kung papaano ako mananalig at magtitiwala sa iyo. Ako po ay nananalig at nagtitiwala. Buhat nung mapunta po ako sa lugar na ito, hindi na po ako nagdadalawang isip ng pagtitiwala at pananalig sa mahal na Ama. 5 araw sa ospital. Natapos po iyon, asawa ko naman po. 3 linggo naman po siyang may sakit. Kahit po may sakit ang asawa ko, patuloy kami nagpupunta rito. Patuloy siya nagmamaneho, makarating po lamang lahat ng taga Valenzuela sa lugar na ito na ang Diyos ay tunay na buhay para sa ating kanyang mga anak. Ngayon po, kahit sa Lunes po ang huling araw ko sa eskwelahan, hindi na po ako magtuturo. At ngayon po ang simula ng aking paglilingkod sa mahal na Ama na lubos-lubusan. Wala na ako iniintindi pang papasok ako sa opisina. Wala na po. Ngayong araw na to, parang ang text nila sa akin, Ma'am, nasaan ka? Malayo ang kinalalagyan ko. Nandito ako sa Divine Mercy ng Candaba, Pampanga. Wala na po silang isinagot. Sige po, maintayin ka na lang namin dito bukas. Kaya po, dapat bukas narito kami mga taga Valenzuela. Inuna ko po dito, ang pagpunta dito, bago ang kasiyahan. Lubos-lubosan ang pasalamat ko sa mahal na Ama. Ang pagsubok na yon, hindi ako nakadama ng kalungkutan. Hindi ako nakadama ng hinanakit kahit kanino pa man. Sapagkat nananalig at nagtitiwala ako na ang Diyos ay buhay na buhay sa ating mga anak niya. At nagpapasalamat ako kay Apo Kunching sapagkat binigyan niya ako ng sa pamamagitan niya, binigyan ako ng pagkakataon na muling maglingkod sa mahal na Ama. Maraming salamat po, Apo Kunching, at nakilala ka naming mga taga Valenzuela. Maraming salamat din po sa inyong lahat ng mga alagad, mga aawit. Maraming salamat po at sa mga caps. Maraming salamat sa inyo sa malugod yung pagtanggap sa aming mga taga Valenzuela. Salamat po. Maraming salamat po, Tita Nora, sa iyong ibinahagi. Sa pagbabahagi niya po, isa lamang po ang pinakapinagnilayan ko po na sa mga huling nasambit niya nga po na magre-retire na po siya. Huling araw na po niya sa Lunes. Tama po ba? Huling araw niya sa Lunes ng kanyang paglilingkod bilang isang guro sa isang opisina nga po sa isang eskwelahan, na kung papaano nga po sa pagsuko niya po o pagtalikod o ganap niyang isunuko nga po yung paglilingkod nga po niya sa mga estudyante nga po upang ganap siyang makapagbalik loob po sa ating Panginoon upang sa tuwing na matapos na po niya paglingkuran po ang mga estudyante, ngayon naman po ang pagganap niya pong paglilingkuran ay ang ating Diyos. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos?
Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, tinatawagan ko po si Tita Marie upang magbigay lamang po ng announcement. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Magbibigay lang po ako ng isang announcement. Tuwing sasapit po ang ikalawang Sabado, mayroon pong ginaganap na pagmi-meeting ang mga kinauukulan. Inaanyayahan po na maging sharp tayo sa oras, 10:00. Ang lahat po ng mga shepherd ng bawat kawan, at saka po yung pamunuan ng CAPS, yung pong, kung sino po yung board of directors nila, kailangan po andoon present. Saka po yung chapter ng Mapaniki, Valenzuela at saka po Tundo, yung pong leader ng chapter, kailangan po bukas 9:00, 10:00 po, nandito po kayo. Sa choir po, si kapatid na Gloria, sa IT po, kung may representative po. Kung maaari po na wala po yung mga shepherd ng bawat kawan, kailangan po may isang representative po tayo. Kasi po may mahalagang topic tayong, may agenda po tayong tatalakayin bukas na ikauunlad ng ating gawain. Kaya po mahalaga ang attendance natin bukas para po ang bawat isa sa mga kawan, siya po ang magpapaliwanag sa kawan nila, ang mga shepherd, kung ano ba yung tinalakay sa pinagmitingan para po lahat tayo aware sa lahat ng kaganapan. Ganon din po sa tagasunod, si kapatid na Marcos na representative ng mga tagasunod, kailangan din po ang inyong presensya sa CAP po, sa pamunuan ng CAP, sa choir, si kapatid na Gloria, sa mga alagad, lahat po ng shepherd. Kung maaari po, punto 10:00, nandito po tayo. Kailangan po, kung nahuhuli tayo sa ibang lakad natin, kailangan po, pag sa Panginoon, hindi tayo mahuli ng oras. Amen po ba? Isang magandang umaga po sa inyo at advance happy Valentine. Maraming salamat po, Tita Marie. Ngayon naman po, ang tinatawagan ko po ang ating Mother of the House po upang sa atin ay magbahagi po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Mother Marisa. Purihin ka, Ama, dakilain ka. Sa bawat araw ay di ka nawawala. Bagkos patuloy mong pinadarama sa iyong mga anak na ikaw ay tunay na buhay, na sa amin ay lumilingap at nagmamahal, nagbabata at nagbibigay pagpapahalaga sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay binahagi mo upang matutunan ang iyong kabutihan at kabanalan at paglingkuran ka ng buong katapatan. Nawa po, Ama, ang mga kapatid po naming tinawagan nyo sa araw na ito ay ganap kang madama, ganap kang matanggap, at ganap masuri kung sino ka, upang malaya kang makatupad sa pamamagitan ng Espiritong Banal na sa amin ay iyong alay upang maging tanglaw ng aming mga buhay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid na Sharina, na pagbabalik loob, pagsisisi at pagbabalik loob sa ating Panginoon. Paano nga ba ito tinutupad ng bawat isa, ng bawat tao? Alam niyo po, mahirap itong gawin kung wala pong mag-uudyok na Espiritu Santo sa ating mga pagkatao. Amen po ba yun? Sapagkat ganito po nais ko po itong ipahayag sa kabila ng hindi man po kami pinagtitiwalaan, na kami totoo. Ang mahalaga, maisambit po namin sa inyo ang katotohanan na nagaganap sa aming mga buhay, na sa dakong ito ay tanging Ama ang nakababatid sa ating lahat, na ang bawat nating tinutupad sa bawat araw kung paano tayong nagsusumikap na makatupad sa ating Panginoon ay isang palatandaan na tayo ay nagbabalik loob sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Sa unang buhay, maaaring masambit ko sa inyo na magbabago na ako, babait na ako. Yun ay yung araw lang na yun. Amen? Pagkabukas, balik na naman sa dati. Subalit, sa kasalukuyan po, ito po yung pinagsusumikapan ng bawat isa, nating lahat, upang masambit na tayo totoo. Amen po ba yun? Sapagkat, kung wala pong nagaganap na katotohanan sa pagtupad ng bawat isa at ng sino man, hindi rin po totoo ang Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ito po yung nais ko pong ipunto sa araw na ito, na ang pasubali nga ng Ama, siya ang nakaalam ng mga ginagampanan ng bawat isa.
at siya rin nakatatarok kung ano yung alam niya sa bawat isa. Ngunit, sa mga nagsusumikap na magpakatotoo, alam din po rin ng Ama yun. Amen? Kaya, para sa akin po, ang pagbabalik loob at pagsisisi na aking nakamtan sa dakong ito ay patuloy ko pong pinagsusumikapan na wag na ako mabalik sa dati. Amen? Sapagkat, ang panawagan po sa akin ng ating Panginoon sa dakong ito ay hindi dahil ako'y may karamdaman noon, kundi alam ko po, naramdaman ko po, bakit ako tumupad, gumanap, at hanggang sa kasalukuyan ay nagsusumikap na ipadama sa Diyos ang pag-ibig na handog niya sa aking buhay. Dahil alam ko po na yung panawagan na yon ay isang panawagan ng pagbabalik loob sa Kanya. Dahil siya ang nakatatarok na pag sa mundo ng tao na humaling ang buong pagkatao ko, sigurado maliligaw ako. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po, mataman po tayong magsuri sapagkat yung pagkakataon na ito ay isang pagkakataon na hindi natin dapat palampasin. Amen? Yung binigyan ka ng pansin ng Diyos sa kabila ng laksang bilang ng tao sa sandaigdigan na nabigyan ka ng pansin na ikay naakay, ikay tinawagan, ikaw ay may nagsabi sa'yo, tumungo tayo sa Divine Mercy. Yun po ay isang napakalaking regalo na ipinaabot ng Diyos sa bawat isa upang magpakilala siya. Amen? At palagay ko po, ang pagkakataong ito ay isa sa palatandaan na tayong lahat ay nagbabalik loob sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat parang nakakahiya po na halimbawa po sa unang buhay, ang sarap-sarap ng buhay mo at babalik loob ka lang sa Diyos kapag mayroon ka nararamdaman. Parang abuso po yun, ano po? Parang abuse po yun. Sabihin natin na hindi natin nakikita yung Diyos. Kahit na sabihin natin na sabi lang yan ni kapatid na Marisa, subalit damhin nyo rin po sa puso nyo. At yun po yung nag-uudyok sa puso ko. Bakit po ako nagsusumikap na makatupad sa ating Panginoon kahit marami po yung nagsasabing hindi totoo yung gawain ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat tanging Diyos lang ang nakababatid at siyang nakahahatol. Kaya ang pagbabalik loob ko po sa ating Panginoon ay ayokong sayangin. Amen? Subalit, may mga restrictions, may mga hindrances na nagaganap sa pagbabalik loob natin sa Diyos. Sino po ang nagiging hindrance natin sa pagbabalik loob sa Diyos? Kapwa din po natin. Amen? Sapagkat, yun po yung walang realidad ng buhay. Nasabi ko nga sa ating Panginoon, Ama, napakahirap tumindig sa harap. Kung kasinungalingan lang ang sasambitin mo. At kung ang ihahayag mo lang ay katangi-isip mo na hindi naman nagaganap sa buhay mo, sapagkat hindi mo ito maibibigay ng buong buo sa kapwa mo kung hindi ito kaganapan sa buhay mo. Amen po ba yun? Kaya ko po ito nasasambit sapagkat yan po ang kaukulang katotohanan na nagaganap. Kaya sa dakong ito, dahil ang panawagan na ibinigay ng Diyos sa dakong ito sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching ay makapaglingkod po ako bilang Mother of the House. Sa taas po bilang Mother of the House at dito po sa lugar na ito, natutunan ko rin na yung extension ni God ay hindi lang sa dakong ito, kundi magagawa mo rin na kung ano natutunan mo sa dakong ito ay magiging extension mo sa labas upang patutuhanan na ikaw ay nagbalik loob na sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang pagbabalik loob sa Diyos, hindi maaaring sabihin mo lang sa salita, ay, nagbago na ako Ay, mabuti na ako ngayon Ngunit, sabi nga, tanging Diyos lang nakakaalam. Amen po ba yun? Sa madaling salita mga kapatid, ang ipupunto ko po sa inyo ngayon na nais ko po ipahayag, yung pagkakataon, yung panawagan, yung pag-akay at yung pagkilala sa ating Panginoon. Isa po yan sa napakahalaga. Sapagkat kung ang mga katagang ito ay hindi po natin pahahalagahan, hindi po natin masasabi na tayo ay nagbabalik loob sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang ating Panginoon, hindi ba natin nakikita, ngunit tayo nakikita niya. Hindi man natin siya maabot, subalit tayo abot na abot niya. At sa madaling salita, may banal na espiritu sa katauhan Apo Kunching na nagpapaalala
upang patuloy po tayong manatili doon sa kaukulang gusto natin na magbalik loob sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung napakaganda eh. Yun po yung napakaganda. Kaya, ito po yung iwanan ko sa inyo. Sa pagbabalik loob po sa ating Panginoon, hindi ko masasabing ganap na ako. Nagsusumikap pa rin. Na alam mo i-classify ngayon kung ano yung dapat mong gawin. Ito yung gawa ng kalaban, ito yung gawa ng mabuti. So, kapag pinatulan mo ang gawa ng kalaban, hindi ka pa rin makakapagbalik loob sa Diyos. May po ba yung komplikado, ano po? Kaya mas lamang po na sa dakong ito, salamat sa isang mahal na Apo Kunching, na lagi pong nagpapaunawa ng dapat gawin nating lahat. Amen po ba yon? At yun po yung iiwanan ko po sa inyo. Ang pagbabalik loob sa ating Panginoon ay hindi pwedeng biro lang. Amen? Hindi pwede. Sapagkat siya'y hindi tao. Siya yung may karapatang magparusa at siya yung may karapatang humatol. Siya rin yung tumitimbang. Kaya kapag nagbalik loob sa Panginoon, hindi mo maaaring iparehas mo yan sa tao. Okay na tayong dalawa. Ngayon lang. Pero bukas hindi na naman. Buhay pa ba ang Diyos? Sa ating Panginoon, hindi pwede. Kailangan po, ayan na naman po ako. Mahirap nga po magpatotoo. Ano po? Subalit ito po yung kasalukuyan ko pong minamarapat na tukdin para sa ating Diyos na kailangan pong ipaglaban. Ipaglaban na kung paanong tinawagan ka, pagbabalik loob na pahiwatig para sa ating Diyos, panindigan po natin na ang pagbabalik loob po natin ay maging makatotohanan. Buhay po ba ang Diyos? Ako po ay hindi nangangaral sa inyo, subalit, kailangan pong ipaabot sapagkat ang mga nagsusumikap na magbalik loob, huwag po tayong magamit ng kalaban para hadlangan ang pagbabalik loob ng bawat isa. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung pinakamahalaga, kaya pinahintulot po na tawagin ako ni Sharina, hindi po ako nagpalista. At nakita nyo naman, nag-announce na si Mami Beth na tawagin ang lahat. Subalit pinahintulot ng Ama. Yung panawagan na ito na pagbabalik loob natin sa ating Diyos ay pahalagahan po natin. At ang pinaabot ko pong panawagan, uulitin ko po, huwag mo nating pahintulutan ng ating mga katauhan ay magamit ng kalaban upang maging hadlang sa pagbabalik loob ng ating kapwa. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang napakalaking regalo natin sa Diyos. Bakit? Isipin mo, may isang Apo Kunching na nagparaya sa ating Diyos. May isang Apo Kunching na nagpakababa sa ating Diyos. May isang Apo Kunching na nagbata upang tumanggap sa kaloob ng Diyos at pagdakay inihahasik sa ating lahat upang maunawaan natin na ito yung gusto ng Diyos. Subalit, sadyang hindi nga po mawawala na may hahadlang. Subalit ang mga hadlang ito, nawa, magkaroon din po ng kaukulan na matamnan din po ng mabuting binhi upang ang mga hadlang na ito ay maging totoong puno at hindi magiging damo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan lang po yung ng puso mo. Ang pagbabalik loob sa Diyos ay hindi gawang ito. Ang pagbabalik loob sa Diyos ay makatotohanan na dapat man. Wala mang regalo pagdaka na kayo'y makakaptan, subalit sa takdang panahon ng buhay, ang pagbabalik loob ng sinuman, kakamtin niya ang timpalang mainam sa kaharian na walang hanggan. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mami Marisa, sa magandang ibinahagi mo. Isa nga lang po yung pinagnilayan ko po sa ibinahagi po ng Other Mother of the House na kung paano nga po na sinambit niya po na wag po tayong papadala sa mga nakapaligid po sa atin. Wag po tayong papadala sa mga pagsubok po yung kumbaga po sa ano po, wag po tayong papatangay po. Amen po ba? Sapagkat sa pagbabalik loob nga po natin, ganap po tayong tinitignan ng ating Panginoon kung sa mga, halimbawa po sa mga taong nakapaligid po sa atin, kung tayo po ba'y susubukan ng kapwa natin, tayo po ba ay magpapadaig? Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Na kung papaano nga po na sa dati nga pong buhay na hindi po natin ganap na alam ang salitang pagsisisi po. Amen po ba? Amen po ba doon? Kaya nga po sa tuwina po ng tayo po inakay ng ating Panginoon sa taong ito, sa bawat mensahe pong dinaratalang
banal na espiritu sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Kunching, ganap po nating pakanamnamin po, ganap po nating pakapagnilayan po yaon, sapagkat sa pamamagitan po ng mga banal na mensahe ng ating minamahal na Apo Kunching, ganap po nating madarama sa ating damdamin kung paano nga po ba magbalik loob sa ating Panginoon. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po ang susunod kong pong tatawagin na isang tagasunod po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Mila Castro. Magandang umaga po sa tanghaling ito sa ating lahat. Magandang umaga po. Medyo matagal na nga po akong hindi nag-share. Salamat po sa umagang ito at ako ay nakatugon muli sa panawagan ng ating Panginoon na patuloy po ako nagpapasalamat sa Kanya sa bawat araw sa pinagkaloob po niya sa aking kagalingan na mag-iisang taon na nga po ako, nabuhat po ako ng ma-stroke nung nakaraang taong pong Marso. Ito po ako ngayon talaga pong nagsusumikap at nagsusumakit na makatugon sa kanyang panawagan sa bawat araw na sa pamagitan po noon ay makapagbalik loob po ako sa kanya sa lahat po ng pinagkaloob niya sa akin. Dahil po, hindi lang po yun ang naging karamdaman ko. Noon nga pong 5 taon na po nakaraan yun, nagkaroon din po ako ng breast cancer na sa ibang bansa po yun nangyari. Pero, nung mga nakaraan pong iyon, kahit po sa pamagitan po lang ng text, nakakapag-text po ako sa ating mahal na Apo Kunching na noon po ako nagkaroon ng lakas ng loob at nanalig na bibigyan niya po ako ng kagalingan. Kaya ngayon po, bali po, 5 taon na pong nakaraan, salamat po sa Ama dahil sa akin pong pananalig, binigyan po niya ako ng lubos na kagalingan na kahit po hindi ako nagpakemo ng mga panahong iyon, kahit po sinabi ng doktor na magpakemo ako sa stage 2B po yun sa aking breast cancer, ay nagkaroon po ako ng kagalingan. Na yun nga po, kumbaga po sa sabi nga po, na sa loob ng 5 taon, kumbaga parang nakagraduate ka na sa iyong cancer kapag lumagpas ka ng 5 taon. Pero siyempre po, dahil po sa pananalig, inangkin ko na po talagang walang-wala na po yon. At talaga pong pinagaling na ako ng ating Ama sa pamagitan nga po ng ating Ama at sa kinalagtan na si Apo Kunching. Dahil po sa kanya, nagkaroon po ako ng pagninilay kasi po noon, akala ko po, binibilang na lang ang araw ko. Dahil po, pag po sinabing cancer, akala po natin wala na. Noon po, akala ko, hindi ko na makikita yung pamilya ko. Pero, binigyan niya po ako ng pagkakataong makauwi. Nung pong umuwi ako, dito nga po ako tumuloy noon. Nagkaroon po ako ng kaliwanagan nung pong matungo ako dito. Dahil noon po talaga akala ko po wala nang pag-asa ako mabuhay dahil nga po na sinabi sa akin ng doktor na may cancer ako. Panina po ang iyak ko noon. Iniisip ko noon po, binibilang ng araw ko. Pero nung na pong nadako ako sa dakong ito, nabuhay po yung loob ko. Sabi po sa akin ng Banal na Espiritu sa katao ng Apo Kunching, manalig ka lang anak, hindi ka pababayaan.
Yan po talagang nanalig lang po ako hanggang nga po nung nasundan po last year na na-stroke naman po ako. Nauwi nga po ako noon, dito rin po ako nagtuloy. Kaya sa bawat araw po, anin ko na lang po, huwag lumiban sa pagpunta rito. Sa pamamagitan man po noon, makapagpasalamat ako sa Kanya sa bawat araw. Kaya mga kapatid ko bang may karamdaman, wag po kayong mawawala ng pag-asa, basta magtiwala lang po tayong lahat. Hindi pa niya tayo pababayaan. Kahit anong po ating karamdaman, basta manalig lang po tayo. At isa puso po natin at isa isip ang lahat po na ating naririnig sa bawat araw ng mga banal na salita sa katauhan po ng ating minamahal at ni Apo Kunching. Isa puso lang po natin at itanim po natin sa ating isipan at isagawa po natin. Iyon po ang aking pinagsusumikapan na maisagawa ko po lahat ang aking mga naririnig na mga banal na salita sa bawat araw. Dahil talaga pong sa bawat araw po, kagalakan po talaga ang nadarama ko sa lugar na ito. Kaya po, sa bawat araw, nagsusumika po talaga ako. Talaga pong kagalakan, kapanatagan, masaya po ako sa lugar na ito. Buhat po ako nung mapunta. Yung walang-wala na po ako nararamdamang karamdaman. Sa bawat araw po talaga pong masigla po ang aking katawan. Lalo na po pag nasa lugar po ako na sa banal na dambanang ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Tita Mila, sa iyong ibinahagi na kung papaano nga po ginawa pong kaparaanan ng ating Panginoon ang kanyang karamdaman upang sa tuwin ay siya'y ganap na magbalik loob sa Kanya. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Nawa po ang lahat po ng mga nagbahagi ay nakapulutan po ng tinang aral ang kanilang mga ibinahagi po. Sa tuwin na po tayo po ay sa pagsisisi nga po natin, ganap po nating isuko po ang lahat. Amen po ba? Ganap po nating ilagak sa ating Panginoon kung ano man po yung mga pagkakasalang nagawa natin. Ganap po nating itong isuko sa Kanya sapagkat ang Diyos nga po, kapag tayo ay ganap na nagbalik loob sa Kanya, walang anak siyang hindi niya mapapatawad sa lahat ng pagkakasala niya. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Maraming salamat po sa lahat na nagsipagbahagi. Ang lahat po ay naanyaya magsitayo at maghawak-hawak